morning, good morning, good morning. Nandito na naman po ako. Ang inyong kabayan na Filipino na si Joseph Galpin. At kung tawagin ay Jojo D, ang inyong vlogger. Subaybayin niyo po araw-araw yung aking mga video. Yung mga aking sinishare na routine araw-araw, ginagawa ko. Lagi niyo susubaybayan. Hindi lang po itong aking video. Marami akong video na mapapanood niya. Yun yung makikita at mapapansin. Yung sa paligid natin, yung mga kung ano meron, kung ano may sa hirap ng buhay, yan. Laban lang, ganun. Yun yung mapapansin yung mga kung ano yung ginagawa ko. Continue lang ako sa video ko, may mga susunod pa na video. Suportahan niyo po ako. Ito si Jojo D po, nagsishare sa inyo lahat ng nararanasan, lahat ng nasa paligid, kung anong meron. Oo, totoo yun. Mga kinashare ko sa inyo nung panahon ko nung bata pa ako. Actually, taga Quezon City talaga ako. Dito ako lumaki. Dito ako nagkabulbul eh. Totoo. Kaya hindi na ako botante. Oo, kasi alam mo naman, boboto ka, wala rin nangyayari. Discrimination dito sa ating Pilipinas. Magka-50 ka, wala. Kailangan. May edad kasi sa atin eh. Pag nag-apply ng trabaho eh. 50. Pag 50 ka na, a-apply ka ng trabaho. Gusto nila, ayaw ng company, ayaw nila, gusto nila, fresh graduate, matalino, may pinag-aralan, nakatapos. Eh ngayon mahirap eh. Nakatapos ka, tapos dadaling ka lang pala. Tagatinda ng gulaman sa supermarket. Under college. Diyos ko po. Alam niyo, dapat di nila binabase yung ganun. Ibabase nila sa sipag Pilipino. Sabi nga nila, matalino ka, wala ka naman diskarte. Alam niyo, sa totoo lang eh. Mga kaibigan ko dyan, mga brad ko. Mga sis ko dyan, mga kabayan ko. Alam niyo, sa totoo, ang daming Pilipinong masisipag. Oo, totoo yan. Totoo yan. Ang dami. Hindi lang nila napapansin, hindi lang nila nasisilip o ano, basta. Kung sa sipag, marami tayong Pilipino masisipag at mapapagkatiwalaan pa yung iba. Hindi naman lahat yung iba. Totoo yan. Yun nga sa bayan ng Novaliches na kinukwento ko sa inyo. Medyo bata-bata pa ako noon. Ngayon, ilang taon na ako ngayon. Secret. Yan lang talagang mahirap talaga umapply ng trabaho pag umidad ka ngayon. Actually, boboto ka nga. Pang nanalo naman yan. Ang tanong, malalapitan mo ba yan? Ipapasa ka sa peso sa City Hall. Totoo yan. Pang nanalo ng mayor yan, kapitan yun, hindi ka na sabihin, dala, dito ka na. Papuntahan mo siya sa bahay, o puntahan mo sa barangay. Makiusap ka. Ay, pausapin ka sandali, hindi ka sabihin, doon ka na. Sige, bigyan nyo ng pwesto to doon, kahit paano, kahit sweeper dyan, di ba? Kahit lang, maintenance sa barangay. Mas maganda sana kung ganun eh. Kaya lang pag bumuto mo yung taong ganun, nanalo nga, tas halimbawa lang, bumoto ka, nanalo nga, humingi ka ng tulong, ang tanong, napagbibigyan ka kaya, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan mo ng trabaho. Discrimination pa pag sa edad na 50 ka na. Hindi ka tulad sa ibang lugar. Ang Japan mayaman na bansa, pero kahit 60 ka na nagre-repack pa. Mayaman eh. Hindi ka tulad dito sa atin. Kahit Jollibee nga lang, kailangan graduate ka pa ng college yata ganun eh. Basta kakala po ganun. Kundi under ka ng college. Isang department yan. Mahirap talaga ang buhay. Tumaas ang bigas, tumaas ang isda, gulay, lahat. Totoo. Aasa ka sa gobyerno, kulang. Kaya iniisip ng mga Pilipino ngayon, mga kaibigan ko, trabaho na lang ng trabaho. Ba't ka aasa dyan aasa ka sa aasa ka sa gobyerno eh. Kulang pa nga yan eh. Ito, kahit paano. May lupa rito. Tinatayang kami ni ate.
Matagal na itong lupa na to, nabilin pa to, mga since ano pa to 1981 yata, mga ganun. Mura pa lupa noon since, sabi nga na, mas mababa pa ron, sabi na ate ko. Ang lupa noon, sa Quezon City, kahit saan ka pumunta, square meter na magkano, 500 lang. Noon pa yun. Ngayon, mahal na ang lupa ngayon. Mahal na ngayon. Tumaas na ang value ng lupa. Kasi habang tumatagal yan, tumataas ang habang nagiging gumaganda yung buhay, nagiging commercial na lahat, tumataas yan. Lalo ngayon, nasa SM Fairview kami, malapit lang. Pag malapit ka sa mga commercials, mas mataas ang value ng lupa. Bibenta ka na 9.5, ganun. Minsan lupa pa lang yun Lalo pag malapit ka sa mga commercial, mga SM Fairview, ganun, mga Robayan, mahal ng lupa dyan. Tsaka ngayon wala na. Tsaka ngayon mataas na. Bundok na lang ang mura. Lupa. Doon sa bundok, mura doon. Bago ka makauwi, maraming hakbang muna. Mura naman. Hindi, mahal ng lupa talaga, mahal. Ay, mga kaibigan ko dyan. Subaybayan niyo lang po yung aking mga binablog, mga binibideo. Pero yun ang masasabi sa inyo, talagang yun lang. Kailangan magsikap sa pamilya. Pag-aaral ko yung anak ko, igagapang po talaga namin. Yan yung Monico, iho ko nag-iisa, si January. May anak ko, isang lalaki lang, pero paano, bright naman, talino. Sabi nga sana ko, bali wala na akong pera sa bulsa, batla, at least wala na kami pera ng mama na ibigay namin sa'yo, yung gusto mo. Ayun naman, nag-aaral siya, nabuti. Kasi hindi naman namin siya pinalaki ng pera. Maliit nga, hindi nga marunong manghingi ng pera, hindi katulad ibang bata. Siya yung kung ano ibigay mo, yun lang, tatanggapin niya. Hindi namin siya pinalaki, ito, magkano pa kulang, ano ba gusto mo? Hindi. Ibigay lang namin siya, babudgetin niya na yun, minsan 200, 100, sa araw. Yun. Yung ganyan ang buhay namin dito. 3 lang kami. Ito, malilag ng lupa, pag lumabas ako ng bahay, dating may pera na, sa sideline, ganun. Pero totoo, iba talaga yung yung lumaki ay iba talaga yung iba talaga yung may asawa ka sa wala ang asawa. Pag may asawa, may responsibilidad ka Depende na siguro sa tatay yun. Ako, hindi naman ako katulad ng iba dyan. Magulang, aga-aga, sa labas na ipagtsikahan na, nakarites na. Ako, hindi ako ganun. Ito lang ako dito pag wala akong pasok, sideline ako. Minsan pag wala akong pasok, kahit mag-awalis-walis lang ako dito. Kasi hindi mo ako mapapahiga sa loob ng kwarto maghapon. Kasi kasuhin ko yung manok, mawalis ako. Ganun. Kahit nung binata rin naman ako, ang gawain ko naman ako, hindi mapakali. Kasi binata, sa saan ako pupunta Baliches, papunta ako sa mga brad ko. Ganun ginagawa ko. Tatawag ako sa sasakyan, dali ng pera nun. Tatawag ka, kumita ka na ng hanggang alas 7 ng umaga, alas 6, ganun, hanggang alas 10. Ay alas 7 ng gabi, kumita ka na ng 700 kung 600, bigay mo na yung tawag ng sa kabila naman. Siyempre, gusto rin kumita. Siyempre, tao rin yan, gusto mabuhay. Pagpasok ko na ganun, 8 mo, 7, tatawag na siya. Hanggang 10, kumikita pa ng 500, 400, ganun. Ngayon, napakahirap po ng buhay, sa totoo lang. Maka-vlog. Mahirap, totoo lang. Lalo pag umidad ka na ganito, sabihin nila pag 50 ka na, 40 ka na, matanda na. Natatawa nga ako. Hindi, bata pa ako. Bakit may tungkod na ba ako? Sabi mga kaibigan ko. Matanda, may tungkod. Kaya ganun ko, niloloko ko rin. Kasi siyempre, malakas ka pa, 50 ka pa sana kung kasi ka na, yung talagang good ka na. Sa Japan nga kahit 60, 70 na, mag-repack pa Dapat ganito sa Pilipinas Totoo lang dito iba Pag na-apply kang trabaho, tatanong edad mo, ay matanda ka na. Dati nung nakaraan minsan nag-apply ako.
Tatay na nga tawag sa akin, "Tay, ilang taon na po kayo?" "Ayun na po." Ganito po tay, tay matanda na po kayo." Eh, ako gaganon-ganon lang ako. Sabi ko nga kung ibang tao ako, abastusin ko sana eh, pipilosopuhin ko eh. Matanda, may tungkod, ako kaya ko pa. Kahit saan ako lumaban, kahit saan ako dalhin. Yun nga lang, yung edad lang. Kasi pag nag-a-apply ka, "Tay, ganito edad niyo, 50 na lang po kayo. Kaya niyo pa ba ka?" Di ko lang masabi sa kanya, putang ina, kaya ko akyatin yung buko na yan kahit saan dyan. Kaya. Eh, mahirap. Pipilosopuhin mo. May makasagutan mo, di ba? Matatawa ka na lang. Eh, minsan nga, nakatawa. Paglabas mo rin sa may interview, mapapatawa ka ng pailing-iling ka lang. Anong grabe naman to. Akala siguro matanda na ako, may tungkod na ako. 50 lang naman. Yun lang. Pero sana mga kaibigan ko dyan, mga kaibigan ko dyan, mga brad ko dyan, mga kabataan dyan, huwag yung sayang yung pagiging bata nyo. Ako, naging happy naman ako ng binata ako eh. Nag-asawa ko ito, okay na. Kaya lang, huwag yung sayang yung pagiging binata nyo. Tumulong kayo sa magulang, ilaan nyo yung oras nyo, panahon nyo. Magtrabaho kayo ng maayos, tulungan yung mga magulang nyo. Ako totoo, lumaki ako, wala akong magulang, tatay. Ayan, kahit paano, nagkapamilya ako, natiuguyod ka man. Pero minsan totoo, ikahos din. Minsan nagkakautang pa ako. Totoo lang. Minsan sabihin pa ng kaibigan ko, kilala ko, ganyan naman talaga eh. Hindi pa tayo pinapanganak, may utang na tayo. Hindi pa tayo pinapanganak, yung bansa nga natin, may utang na sa ibang bansa. Ganun talaga kahirap. Kaya sikap na lang. Huwag tayo umasa sa dyan. Sa mga gobyerno. Huwag tayo umasa sa mga kapatid natin. Pwede yung ganun-ganun. Maliit na bagay lang, pero yung malaki. Kasi may mga asawa na yan ha. May mga anak yan eh. Kasi, ano masabi ng asawa nung, diba ganun. Alam mo naman, di natin masabi. Sikap lang. Pero pinakamaganda sa magkakapatid, tulungan. Give and take. Pag nagkakagipitan, ganun. Mga kaibigan ko, sana mapakinggan nyo lahat ng video ko, malike nyo, supportahan nyo po. Ito sa inyong Jojo D. Magandang umaga po. Magpapaalam na po ako. Bye-bye!